So ito, pakinggan natin yung pag-uusap nila kanina tungkol nga, balik tayo kay Bato de la Rosa, to distract the impeachment trial, Mabsa. Ito na. Oops. Walang iba kundi ang ating guest na si Ronaldo Llamas, ang ating talaga namang resident natin dito, political analyst. Ronald, anong mo? Masyadong parang nawawala yung interest ng publiko tungkol dito sa mga numero. Well, yes, tama yung sabi mo, Danny. Dahil yung naging strategy sa article of impeachment na ito, na prosecution, Article 1. ay mas yung mga documentary evidence, di ba? Mas nag-emphasize sila sa mga COA reports, no, sa mga financial reports, tax reports, no, doon sila nag-emphasize. Dahil sineset nila yung template muka doon sa mas explosive na smoking gun. No, para patunayan na based dito sa mga datos na ito ay merong nangyaring mga anomalya. At papunta na sila ron. Kaya nga lumalabas na yung mga testigo ng COA. Sinimulan nila dun sa dating head ng IGPO ng COA tungkol sa Intelligence Fund. At ngayon, si Wamil. Tapos ngayon, pupunta na sila dun sa present. At maganda rin yung tanungan ng mga manifestation ng mga senador. Medyo pumupunta sila doon sa meet nung yung pagkakaintindi ng mga confidential agent, talaga yung mga aliases na ginamit doon sa acknowledgement receipt, yung mga lumutang na pangalan sila, Mary Grace Piatos, di ba? Puro kasi puro AR puro acknowledgement receipt. Ito yung nagtagal, dito yung nagtagal yung huli. Yung authentication yan, yung pag-admissibility ba as evidence, doon tumatagal. At yun din yung strategy naman ng defense. Hindi ko naman sinasabi na strategy nila na ma-bore to death ang mga nanonood. Pero posible. Posible. Dahil kung lalabas yung mga compelling evidence na yan, mas mabuti na yung court of public opinion ay walang judgment laban sa Vice President. Kaya hindi ako magugulat kung kasama sa strategy nila yan. No, sinasabi nga nung iba, pati itong chismis sa pagkahuli ni Bato ay bahagi ng... Doon na ako pupunta dahil importante. Kasi parang sinasabi nila, yung lumutang kagabi, ito para naman medyo gumanda ang diskusyon natin dito. Kaya daw lumutang yun, parang diversionary tactic dahil sa nangyayari ngayon, para hindi na yung mga tao hindi nila malaman in totoo nangyayari dyan sa mga, let's say, disbursements, yung mga questionable na mga accountability, di ba? Kaya itong Bato de la Rosa na lahat naman ay nasundan sa social media na naaresto raw kagabi. Pero hindi totoo, di ba? Hindi totoo. Pero ang pinanggaling, kaya siguro ganun yung suspecha ng mga tao na bahagi ito ng isang taktika, ay dahil yung original na naglabas, yung abogado mismo ni Bato. Nag-float yung kanilang social media. Di ba? Si Attorney Bondok. Tapos sinigundahan ni Harry Roque na malinaw naman magkakampi. Tapos doon nagsimula yung pagkalat. No? Pero nung chinek naman natin, wala namang basihan. No? Nung tiniriangulate natin sa iba't ibang mga ahensya na in charge dyan, wala naman, no? Kaya yung iba sinasabi, baka taktika ito dahil diversionary. Tingin mo yun totoong hindi ako magbibigay ng judgment dahil hindi ko naman hawak yung kompletong ebidensya para dito. Sinasabi ko lang dahil nga dito nagsimula sa abogado mismo ni Bato at saka sa kakampi niya si Harry Roque ay may ganung klaseng suspicion, no? At even before nangyari ito ay parang anong first impeachment complaint pa lang, parang they are trying to bore us with objections with judicial processes, no? Kaya nga kahapon sabi ko sa isang interview, parang masyado naman na over proceduralize. Ay ang focus procedure no? At yung kailangan pa ipagbanggain yung, let's say, defense at prosecution, itong ARs na 845 itong pinag-uusapan acknowledgement receipts, di ba? Isa-isahin mo yan. Gusto ng defense in open court. Stipulations, tapos sabi, gusto mo, gamitin na lang namin, sabi ni Lorna Capunan. Yung evidence nila. Evidence nila para medyo makatipid para tayo. wala na kayong angal. Hindi nyo naman siguro kukontrahin yung sarili yung evidence, di ba? Kaya ginagawa ng prosecution, katulad nila Lorna Capunan, nagpapatawa na lang sila para hindi mabore yung mga tao. Di ba? Kaya gawin on a Thursday and Friday na wag na tayo isama pa doon sa, let's say, open court kasi this is live stream na
ang dami nasasayang na oras na dapat Yes. basta in front of the clerk of court, ibangga nyo na lang yung dokumento mo at saka yung Oo. dokumento ng prosecution defense, Oo. kayo na lang mag-usap in front of the clerk of court. Oo. Okay yan, di ba? Yes. Dahil mahalaga itong procedures. Oo. Dahil nga setting the template Oo. no, for the bigger evidence. Pero wag naman sobra. Oo. No, wag naman i-over proceduralize. Oo. Hindi ko alam kung yung eksaktang tawag doon, proceduralize. Oo. No? Pero ayun nga, dahil marami nanonood at marami nagsa-sign up eh. Oo. No, Kaya ako rin nabobor oo. ako kanina pag yung pang numero at saka yung acknowledge. Ano bang pakialaw gusto namin marinig. Pero Eh at kung ikaw pa lang nabobore na, paano pa yung iba? Di ba? Kaya nga, kasi technical masyadong Oo. technical. Ano ba masasabi para just to wind up, yung tingin mo na medyo nagtagal nga, no? Sabi mo, mga technicalities na nangyari ngayon, administrative, pero at least next week, we look forward na medyo mas more exciting, na yung mga disbursing officers at saka at ma-complete lang yung testimony. Ito si Del Campo. Oo. Kasi pipilit pa rin ng defense yung kanilang hinihingi mga stipulations. Oo, mukhang walang na-set na date eh. So, ibig sabihin, in open court ang gusto nila na talagang narinig natin lahat. Yung kung magmamatch yung dokumento nila at Hindi saka naman yung tayo sa interesado. acknowledgement receipts. Pero yung tingin mo, kasi parang may mga lumulutang din na baka daw yung Mary Grace Piatos mag-testify na i-present ng prosecution. Maganda yun. No? Ha? Maganda yun. Something Dahil that will interest. sabi kasi ni Bato dati, Oo. marami raw mga piatos sa Davao Oo. at saka sa Oo. Palawan. No? Oo. Siya nagsabi na kilala niya, may mga kilala siyang piatos na sinasabi ng PSA, wala naman sa records. Oo. Hindi pinanganak, hindi namatay, hindi Oo. kinasal. No? Oo. Pero yung isa kasing hindi na pag-uusapan pa rito ay from the very start kasi, Oo. wala namang skill set yung OBP at saka yung DepEd para sa intelligence, counterintelligence. Kaya nga. Diba? Oo, bakit sila Ah, nabigyan ng ganyan? Ang tanong dito, nagko-coordinate ba sila sa ating intelligence agencies? Oo. Halimbawa, nagbibigay sila ng reward Oo. doon sa mga magbibigay Sa mga sa kanila informants. ng impormasyon. ano ba yung informasyon na nakuha? Siyempre, i-double, triple check nila yan. Sabi Oo. ng COA, As auditor, wala di ba? namang success output eh. Wala namang nakalagay kung ano yung output ng mga informants na dapat kasama sa reports. Tapos walang no? particular mga dates. Di ba Yes. parang hindi rin malinaw? Di ba? Oo, pero kung Although, maintindihan na nila kung alias sa mga pangalan kasi informant yan. Pero ibig sabihin yung resulta ng, let's say, intelligence or confidential activity. yes, at dahil hindi nila skill Oo. set yan, wala silang background yan, double, triple check nila yan sa intelligence agencies. Totoo ba itong mga informants na ito o ito ay naghahanap buhay lang? Totoo ba yung sinasabi nila o disinformation lang? Ito ba ay kakampi natin o baka mamaya tinanim ng kalaban? Co-coordinate nila yan doon sa mga tunay na intelligence agencies. No? Walang nakasulat na ganyan eh. Ikalawa, yung ating security forces, mga pulis. Oo. Paano kung meron kang witness, meron kang informant, meron kang safe house, sino magse-secure niyan? Wala naman kayong capacity para Oo, dyan. oo. So magko-coordinate kayo sa PNP, sa syempre. ISAP, no, sa Security, NICA. Yun talagang So, accredited at saka talagang wala yun. Wala yun whatsoever. So ibig sabihin, sarili tong rogue operation. Oo. Di ba? Paano mo mapoprovide ng safeguard itong mga, Correct. let's say, potential Oo. witnesses mo kung hindi mo i-involve ang police or Oo, kaya- NBI or whoever and that you are paying so much for their This safe is a houses. full-blown Safe houses na intelligence, 2 million a day. counterintelligence operation dahil hundreds of millions ang involved Oo. dito eh. Oo. So, how do you protect your witnesses? How do you assure na yung kanilang information ay tama? Paano mo masisigurado na hindi yan false flag operation ng kalaban? Mhm. Di ba yung mga ganun ba? Dahil Oo. hindi mo naman skill set yan. Oo. Di ba? So in the case of this yung ating second na COA officer, di ba si Sailin, sinasabi rin niya na from 2014 talaga pareho din sinabi din ni Wamik sino yung yung una si yung unang Wamil. si Si Wamil. Wamil. Di ba Oo. binanggit din niya na sa kanya ring experience, wala naman daw humingi o nag-request din ng only Oo. the OVP, Oo. yung kay Sara at saka DepEd na for this particular intelligence at saka Oo. confidential Tsaka ang funds. alam ko sa Circular 2015-01, Hmm. hanggat maaari ay hindi mga civilian agencies Ang iniimbestigahan, ang humahawak niyan. Oo. Dati walang... GOCC, LGUs, meron Oo, daw sila national, pero not national Oo. agencies like Yes, dati OVP. kasi
Dati kasi walang ganung klaseng qualification, yung 92 circular diyan sa confidential tsaka intelligence fund. Pero noong 2015.01 meron na eh. No? Kaya hindi ko alam paano sila nagpasya nabigyan yung DepEd at saka OBP na hindi naman nila trabaho at hindi naman nila skill set. Pero binanggit ni Wamil, Sec Ronald, na ito talagang yung pagbibigay ng pondo was galing from the Office of the President. Yung una. Presidente mismo. Yeah, yung una. Pero this is a fact, sabi ni Wamil na talaga. Pero it doesn't mean na pag binigyan ka, wala ka ng accountability. Ibig sabihin, we will audit you kung saan nagamit, sino nakinabang, 'di ba? At saka yung corresponding dates. Doon nagkakatalo. Kaya nga may circular. Walang supporting documents. Kaya nga may circular. Kaya nga may notice of disallowance eh. Alam mo ba yung joint circular? Nalaman ko lang din na napakinggan ko. Si Heidi Mendoza pala ang nag-draft niya. Sabi niya. Sinabi niya na napakinggan ko. Siya pala. Kaya very happy siya. Very solid daw yung kay Wamil. Kasi that was the time Wamil was testifying. Ito, si Del Campo ngayon, almost validating what Wamil said. Guest namin siya kagabi sa The Lovely Show. Si Heidi Mendoza. Pinaliwanag na yan. No? So, guest din siya kay Shelo Magno. Guest din siya kay Christian Esguerra. In the same night. Napanood ko yata doon sa isa kay Fox First and then binanggit niya nga na siya, na parang happy siya. Siya yung isa sa gumawa sa circular na yan. Kaya kabisado niya yan. Nasa tip of her fingertip siya. No? Kaya nga nung tinanong ko siya, anong tingin mo dito kay Wamil? Sabi niya, solid. Yun nga. Sabi niya, solid. Napanood ko. Happy siya at the way things are going. Pero kanina nagbabanggit din si Aimee sa kanyang interjection niya. Yung manifestation. Dapat daw hindi lang lahat ikarga yung responsibility, accountability kay IB kasi dapat din daw yung dispersing officer kasi dapat. So parang referring to let's say si Gina Acosta who will be appearing next week. So yun yung mga gano'n na ito na naman, 'di ba? Very glaring na naman itong impeachment or senator judge na saying na bakit parang lahat ikinakarga sa responsibility ni BP. Siyempre, ikaw yung nakapirma, ikaw yung in charge. Di ba? Pumirma ka doon sa... Mga empleyado mo yun eh. Di ba? At saka in-approve niya di ba? Alright, salamat. Okay na tayo dito. Last topic tayo, mga absat. Countdown.